The Quran is the one that said that Isa alayhi salam was crucified, but not really. It was only made to appear that he was crucified. Yan ay Yes. isang epistemic tool to say that Exactly. Isa was not actually crucified. Other than that, before the Quran, do we have any other epistemic tool to justify that Isa alayhi salam was not actually crucified? Do we have or do we not? Yeah, do we have? Because I do believe na I do believe that We back have. yes, let me finish my sentence. But sa point of view ko kasi, even back in 7th century and prior 7th century, okay, meron silang hawak na scripture na hindi na nag-exist sa panahon natin. And I have references kung saan, so of course, may mga referensya ako dyan kung saan nagpapatunay na merong nag-i-exist nung panahon na yun na hindi na nag-exist sa panahon natin. And I do believe that yung hawak nyo ngayon na scripture and hindi yan yung pinaka-eksaktong hawak nila nung panahon na yun, back then prior to 7th century. Peace of Christ to all. So dito, sakong-sako itong peak defender ng Islam na si Abdullah Alim kay intellectus na isang Kristiyano at metaphysician. So, what a very stupid and idiot answer, no? Napaka-bugok, napakatanga na sagot, no? Bakit? Kasi ang tanong ni intellectus na isang Christian, ano ang epistemic tool before the Quran was invented na nagpatotoo na si Jesus ay hindi napako? Yung archaeological or historical epistemic source or tool na magpapatunay na tama ang Quran na si Jesus ay hindi napako. Ano ang sagot nitong peak defender ng Islam na ang pangalan ni Abdullah Alim na kiniklaim nila ang pinakamatalino daw sa kanilang na para sa akin ay napaka-low IQ naman? Ang sagot, yes, meron daw. Ano yung yes, meron daw? Meron daw nag-i-exist sa panahon noon na wala na daw sa panahon ngayon. Yung mga tao daw noon, meron daw hawak na scripture na hindi na daw eksaktong hawak ng mga Kristiyano ngayon. What? I mean, gumagamit ka ba ng utak mo? Ang tinatanong sa'yo, epistemic tool, sources mismo na nagpatotoo na si Jesus hindi napako. Hindi kung ano-anong mga nag-i-exist o hindi nag-i-exist ang mga pinagsasabi mo. Alam mo ba kung ano ibig sabihin ng epistemic tool? Ha? Pag sinabing epistemic tool, source of knowledge like documents or any tangible, visible document, whether a written form or an artifact. Halimbawa, historical source or early historians na sumulat na talagang si Jesus hindi napako. Halimbawa, katulad nila Josephus, Jewish historian, Tacitus, Roman historian, that prior to the Quran or prior to the 7th century cult Islam na parehong sumulat, may tangible, visible document na nagpatotoo si Kristo ay napako. Mga ganun, iho. Total, nag-yes ka, hindi ipakita mo yung epistemic tool kung ano yun, saan yun, anong source. Halatang sa sagot mo, hindi ka nakakaintindi ng epistemic tool eh. Pambihirang utak nito. Walang naibigay kasi nga, nagpapalusot. Ganyan ang resulta kapag kasinungalingan ang iyong pinaniniwalaan. Yeah, 7th century. Which century was Jesus Christ crucified? Which century? I'm trying to say it's prior to 7th century. Prior to 7th century. Okay. So, yeah, I'm asking you a question. Which century was Jesus crucified? Do you know? Jesus was crucified in 1st century. Okay, good. So, do we have an epistemic tool in the 1st century to prove that Isa alayhi salam was not actually crucified? If you are looking for yung hawak, yung mismong may provide ko sa'yo, now wala, but back then meron. Ayan na naman, nasako na naman siya sa pangalawang tanong ni Intellectus. Nag-shift ng tanong si Intellectus kasi nga, hindi nasagot ang unang tanong. So nagkaroon ng pangalawang tanong. Which century that Jesus was crucified? Nilinaw, per century daw. Okay, kung per century si Kristo napako, meron ka bang historical document, yun ang sinasabi na epistemic tool or source of knowledge, na hindi nga napako si Jesus? Pagdating pala sa first century, wala palang affirmation or any epistemic tool na hindi napako si Jesus. Ang first century, lahat ng available epistemic tool ng first century agree na si Kristo napako. Kaya walang naibigay ito. Yes, pero wala palang naibigay. Kung ang argument, first century source, wala kang maibigay. O kita mo, nalampaso ka sa kasinungalingan mo. Oh, so nawala. Kumbaga nawala. Can I answer him? That's the stand kasi namin Intellectus eh. There was may nag-e-exist nung panahon na yon na hindi na nag-e-exist sa panahon natin. Na kung tatanungin mo sa akin na ipo-provide ko sa iyo. No, you don't have to provide the actual physical thing. Can you just name that evidence? Anong pangalan ng libro na yon or manuscript or any type of article? Anong pangalan ng article na yon where it says that Isa alayhi salam was not actually crucified? It was only made to appear that he was. Can you I name can it? provide to you some scripture pero I don't think natatanggapin mo siya. Like What's the name of it? What's the name of it? Ang sample nito, Gospel of Barnabas na isa sa mga nagsasabi na Jesus was not crucified.
Biglang napunta sa Gospel of Barnabas. What a donkey. Napaka-ignorante nitong fake defender ng Islam na ito. Is Gospel of Barnabas a first century epistemic tool? Ha? Nahihibang ka ba? To dispute the historicity of the crucifixion happened in the first century, dapat mag-provide ka ng counter-argument at least near that century. Hindi ka pupunta sa isang source na hundreds ago tapos na nangyari ang crucifixion to affirm the reliability of the claim. Mas maganda ang evidence manggagaling sa mismong century kung saan naganap ang event, hindi hundreds of centuries after the event. Bakit? Kasi mas maraming witnesses, mas majority ang bigat ng evidence. Kasi sa first century, marami ang witnesses. Una, ang history ng Roma. Kaya nga, around first century, ang record ni Tacitus at first century din ang record ni Josephus na mga historian tungkol sa crucifixion. At hindi lamang yan, mga early Christians at that time naniwala na na-crucify si Kristo. Nakita mismo nila mga apostles at 500 more ayon sa patutuo ni Apostol Pablo. Hindi lamang yan, mga early church fathers, mga successors na mga apostles, inapirma ang pagkapako ni Kristo. At hindi lang yan, kahit ang outside Christian source, mga pagan source, naniwala na napako si Kristo, may napakong sinasamba ng mga Kristiyano. Kaya mas maraming witnesses, mas mabigat at matibay ang claim. Kaya nga napakaganda na manggagaling mismo sa first century ang epistemic tool. Ang Gospel of Barnabas kasi, for your information, ay isang 3rd century document na sinulat ng mga Gnostics or false knowledge. Ibig sabihin, hindi sila historians at hindi rin sila galing sa linya ng mga apostles at lalong hindi sila witness ni Kristo, kundi may mga false knowledge. Kaya nga Gnostic Ibig sabihin, mix of knowledge. Ibig sabihin, unorthodox, hindi apostolic. Kaya yan ang dahilan kung bakit ang Gospel of Barnabas ay hindi kasama sa canonical scriptures na ayon sa mga church fathers. At saka ang Gospel of Barnabas ay hindi ito argument to favor Islam. At hindi yan historicity ng inyong relihiyong kulto. Bakit? Kasi sa Gospel of Barnabas, Lord si Jesus Christ. Hindi katulad sa inyong kulto na si Kristo tao lamang, hindi Panginoon. Kaya hindi para sa inyong Gospel of Barnabas. Yet kinopya ninyo, kinawat ninyo. Bakit? Kasi kawatan ng inyong founder na si Muhammad. But I know you won't accept that evidences. But from the point of the argument, intellectuals here, the fact of the matter na merong nag-exist back then na hindi na nag-exist ngayon, ibig sabihin yung nag-exist noon na wala na sa panahon natin, possible, meron doon patungkol na nagsasabi o nagpapatunay na Jesus was not crucified. And do you remember that even the time of yung Council of Nicaea, they have, I don't know who gave them the authority kung sino magsasabi na this is right or this is wrong. Why the Gospel of Thomas was not included in the canonical Gospel? Why the Gospel of Barnabas hindi din siya included? So I think one of the apostles said that if Jesus was not crucified, then our faith will be false. I think that's explicitly written in the Bible. Are you aware of the verse? So another stupidity na naman at ing-ing na sagot. Kasi dahil wala siyang maibigay na source or epistemological source, ang kanyang sagot, assumption. Possible, baka meron doon na nagsasabing hindi napako sa Jesus. Yan yung pinaka-argument mo. Yun yung tinatawag mo evidence. Possible. I don't know. I don't know daw kung bakit hindi daw kasama sa canonical ang Gospel of Barnabas at hindi daw kasama sa canonical ang Gospel of Thomas. Malamang sapagkat hindi sinulat ng mga apostol yan. Dahil yan ay mga 2nd and 3rd centuries na mga sulat ng mga Gnostics. May apostol ba sa 2nd at 3rd century? Ang bira ka, dali mo lang pasuhin Halatang walang alam sa history to Tapos may ikipagdebate to. Naku, mapapahiyalan to kung ako karap nito. Baka maihi to Diyan pa lang kay intellectus na, sakmo-sako na to Tapos ito pinagmamayabang nilang matalino daw. Napakahina naman utak. Kaya hindi talaga lalaban to sa akin Kasi alam nito, pupulutin niya ang utak niya kapag si Bro James ang kaharap niya. Alam na alam niya sa sarili niya yun. Kapag ako ang kaharap niya sa isang debate, pupulutin itong utak nito. Kaya takot na takot makipagdebate ng formal sa akin. Ni Sara sa TV, hindi nga harap ng pagmumukha nito Ano sabi mo? Sorry? Yeah, are you aware of the verse where one of the apostles say that if Jesus is not crucified, then Christianity is false? Are you aware of the verse? Then sinong apostol yun? No. Are you aware of the verse? I'm not aware of the verse, but I don't think kasi una sa lahat kasi if you're using na yung I know you alam mo din na we don't use the Bible as a primary source material. First of all, although we believe that the scripture contains the word of Allah, we don't affirm that the whole book is the word of Allah. It's kumbaga nagkaroon na siya ng
I'm sorry guys, wait na nga, mag-chat na yung manager ko. O kita nyo? Kaya mali-mali sinasabi nitong ignorante na to eh. Kasi hindi nakapokus pala ito eh. Hindi seryoso tong tao na to eh. Ito magiging defender nila. Saksakan ng pagiging wala sa sarili, pagiging wala sa hulog. Biro mo nakikipagdebate ka, wala ka sa wisyo, hindi ka seryoso, wala ka sa tamang atensyon. Kaya hindi mo nasasagot ang mga tanong, pautal-utal ka pa eh. Tingnan nyo kung gano'ng kalawlaw ang logic nitong tao na to. Hindi daw sila gumagamit ng Bible as primary source. Yet, ginagamit nila ang Gospel of Barnabas na Gnostic source para sa kanilang kultong aklat na Quran na nasa chapter 4 verse 157 na hindi daw napako si Kristo. Hindi daw sila nagamit ng Bible as a primary source. Yet sa sobrang kapalpakan ng kanilang Quran, kinakailangan nila pumunta sa Deuteronomy, kinakailangan nila pumunta sa Book of John para patunayan ang kanilang sinungaling na propeta at founder nilang si Muhammad na nandoon daw, nakapropesiya. Tingnan nyo kung gaano ka palusot na lang mga sinasabi nito eh. So itong video na to, magpapatunay ito na itong fake defender ng Islam na ito, na pangalan Abdullah Alim, hindi to bagay sa mga intellectual na discussion at mga honest na discussion. Kasi bawal sa isang intellectual na discussion ang mga hindi gumagamit ng utak.